Magandang umaga po. Nandito po muli ako upang magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Nagpapasalamat sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng oras at pagkakataon upang magbahagi nito sa inyo. Ang pamagat po ng ibabahagi ko ngayong umaga sa inyo ay itinakda sa mga tao ang mamatay. Nais ko pong basahin sa inyo yung Hebrew 9:27 na ganito po ang nakalagay doon sa banal na kasulatan. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa makatwid po, ang lahat ng tao ay nakatakda pong mamatay. Kaya po wala po tayong dapat katakutan kung tayo man ay mamatay. Ngunit nais ko po sa inyong ibahagi na kung saan po nagmula ang tao. Kasi sinabi dito, yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Kung titingnan po natin, ang mga ngaral, 3:20 po, lahat ay tumungo sa isang dako. Lahat ay buhat sa alabok at lahat ay muling babalik sa alabok. Kaya po kung itinakda ng Diyos na ang tao ay binigyan niya ng buhay at inakatakda pong mamatay na minsan at ang pagkatapos nito po ay paghuhukom. Sapagkat nakalagay doon sa 9:27 ng Hebreo, at yamang nakatakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kung titingnan po natin sa kapanahunan ngayon, marami pong natatakot mamatay dahil po sa virus. Ngunit kung itinakda ng Diyos sa tao ang mamatay na minsan, ito po ay hindi po natin katakutan sapagkat ito po ay hindi matatakasan ng isang tao. Kung ikaw ay mamatay sa COVID, huwag kang matakot mamatay kung yan ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo. At sinasabi ko po sa inyo ang katotohanan. Lahat po ng nakapabaksin ay mamamatay din po. Sapagkat nakatakda rin yun mamamatay. Hindi rin po yun makatakas kahit sila po ay nakabaksinate. Sapagkat ang katotohanan po ay nakatakda rin sa kanila ang kamatayan. Ngunit ang nakakalungkot po ngayon, ang natatakot po mamatay ay nakatakda rin sa paghuhukom. At ang nakakalungkot po, kapag ang isang tao ay natatakot mamatay, isa lang po ang ibig sabihin. Wala po siya sa Panginoong Hesus. At wala po siyang relasyon sa Panginoong Hesus. At wala rin po siyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. At kung titingnan po natin, yung mga ngaral 3:17, sinabi ko sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama. Kung sinabi ng Panginoon na ang tao ay minsan ay mamatay at ang kasunod ay ang paghuhukom. Ito po yung sinabi sa mga ngaral 3:17. Sinabi ko sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama. Maging matuwid po at masama ay hahatulan ng Diyos. Sapagkat nagtakda siya ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. Nakatakda rin po ang panahon sa lahat ng bagay. Magiging ang kamatayan mo. Nakatakda po sa panahon na ikaw ay kukunin na ng Diyos. Nakatakda rin po ang oras na yon para ikaw ay mamatay. Ngunit huwag po nating katakutan yun kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos at naniniwala tayo sa Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po ang sinasabi ng Panginoon sa
2 Tesalonica 2:12 upang hahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan at sa halip ay nalugod sa kalikuan. Kaya po ang sinasabi ko, ako'y nakikiusap po sa mga nakikinig. Kaya ang sinabi rito sa Tesalonica 2:12, 2 Tesalonica 2:12, upang hahatulan silang lahat na hindi sumasampalataya sa katotohanan at sa halip ay nalugod sa kalikuan. Nakakalungkot po sapagkat ang paghahatol ng Diyos ay nakatakda rin. Kung nakatakda na matay tayo minsan, ang paghahatol ay tinakda rin ng Panginoon sa bawat bagay na ginawa natin. Kung tayo po ay gumawa ng mabuti, hahatulan din tayo. At kung gumawa rin tayo ng masama, hahatulan pa rin tayo. Hindi rin po tayo makakatakas dito. Kaya nga sinasabi rito sa Tesalonica, gumawa po tayo ng paraan upang tayo ay hindi mahatulan. Mahatulan man tayo, ay absuelto tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sinasabi dito upang hahatulan silang lahat na hindi sumasampalataya sa katotohanan. Sorry po. Kaya kailangan po natin ay manampalataya sa katotohanan. At sa halip po ay huwag tayong malugod sa mga kalikuan, sa mga ginagawa nating hindi maganda at hindi kaya sa Diyos. Tuwirin na po natin ang ating sarili sa Panginoon upang huwag po tayong mahatulan. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan ito at wala rin naman tayong mailalabas ng ano paman. Kaya nga po, kung tayo sa kapanahunan ngayon ay mayroon pa pong nagbabahagi ng salitang ito, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos sapagkat ipinapaalala sa atin ng Diyos na tayo po ay hahatulan ng mamatay na minsan. At huwag po nating katakutan yung kamatayan sapagkat nakatakda rin naman tayo doon na tayo ay mamatay. At ang nais ko lang po ay paghandaan po natin na ang ating kamatayan ay huwag nating katakutan at siguraduhin po natin na tayo ay manumbalik sa Panginoon at magsisi tayo at talikdan na natin ang ating mga kasalanan at lumakad na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At kung pagdating man ng nakatakdang paghuhukom, tayo ay malinis at tayo ay hindi tayo mahatulan sa dagat-dagatang apoy. Kaya po sinasabi dito sa Tesalonica 5:23, ang sinasabi ng Panginoon, pakabanalinawa ninyong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat mayroon po ang isang tao po, yung sinasabi rito na itakda ang tao na mamatay na minsan, ayun po ay sa laman. At yun po ay sinabi doon sa mga ngaral na tayo ay nagmumula sa alabok at babalik din po tayo sa alabok. Ngunit yung ating kaluluwa po, ayun ay tinatawag natin na yung buhay natin. Yun po ang tumitibok sa ating puso. Ayun ay hininga ng Diyos na ipinagkaloob sa atin para tayo magkaroon ng buhay. Iyon ay ang ating kaluluwa. Na doon po tayo nabubuhay. Na kung tayo'y nakatakda mamatay, ito po ay kukunin ng Diyos. Sapagkat sa Kanya rin ito nagmumula. Ngayon, yung espiritu po, iyon po yung mang-aaliw. Na ipinagkaloob sa iyo na yamang sinasabi doon na ang walang espiritu ay patay. At ang walang pananampalataya ay patay din po. Kaya po, sa isang tao ay may 3 uri ng buhay. Una, katawan. Pangalawa, kaluluwa. At ang panghuli po, espiritu.
ito pong espiritu na to, ay ingatan natin ang ating katawang buo at walang kapintasan pagdating ng ating Panginoon, sapagkat yung tatlong ito ay magkasama-sama sa ating katawan. Laman, kaluluwa, yung buhay natin, at ang espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Kaya sinasabi dito na ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po hanggang dito na lamang, at marami pong salamat sa inyong lahat. Magandang umaga po.